Paano kung ang pinakamapanganib na abuso hindi mo nakikita? Yung walang pasa, walang sugat, pero araw-araw, unti-unti kang nawawala. Hanggang isang araw, hindi mo na kilala kung sino ka. At ang taong dapat nagmamahal sa'yo, siya pala ang sisira sa'yo. Ang Sally Challen case ay isang malalim na legal shift sa UK sa pag-intindi ng domestic abuse. Hindi lang physical violence, kundi pati coercive control ay kinikilala na rin. Parehong lumaki sina Sally at Richard sa Surrey area, pero sobrang magkaiba ang dynamics ng upbringing nila. Si Sally Jenny, ang bunso sa 5 magkakapatid. Anak siya ng isang brigadier sa Royal Engineers na namatay noong 6 na taong gulang pa lang siya. Pinalaki siya ng nanay niya sa isang sheltered, old-fashioned na environment kung saan hindi siya ini-encourage mag-pursue ng higher education o career. Ayon sa forensic psychologist, ang maagang pagkawala ng tatay niya ay nag-iwan ng vulnerability sa kanya. Kaya naghahanap siya ng protective parental figure, isang role na sa simula ay mukhang pinunan ni Richard. Si Richard naman, lumaki siya sa isang local family. Anak ng isang motoring correspondent of News of the World. Kilala siya bilang charismatic, isang petrolhead na sobrang hilig sa fast cars, at isang successful car dealer. Ayon sa mga kaibigan, outgoing siya pero napansin na maaga pa lang, marunong na siyang mag-take advantage sa pagiging sweet at mabait ni Sally. Nagkakilalang mag-asawa noong 15 years old pa lang si Sally at 20 naman si Richard. Nagpakasal sila noong 1979 at nagkaroon ng 2 anak na lalaki, sina James at David. Sa paningin ng iba, mukha silang mayaman at masayang pamilya na nakatira sa isang £1 million na bahay sa Claygate, Surrey. Pero sa loob ng bahay, ang relasyon nila ay puno ng culture of fear and dependency. Si Sally ay nakafocus lang sa domestic tasks habang si Richard ang may control sa lahat ng major financial at social decisions. Ibinahagi ni Sally kalaunan na ang sexual violence ay routine na nangyayari. Sa isang insidente, matapos siyang makita na niyayakap ang isang kaibigang lalaki, ni-rape umano siya sa anal ni Richard bilang punishment. Ang abuso ni Richard ay karamihan psychological. Dinidisenyo para unti-unting sirain ang self-worth ni Sally. May gaslighting. Kapag kino-confront ni Sally si Richard tungkol sa mga affairs niya at pagpunta sa brothels, sinasabihan siya na baliw o sobra na sa inom. Meron ding isolation and monitoring. Kinokontrol niya kung sino ang pwedeng makita ni Sally at pinagbabawalan siyang makipag-socialize nang wala siya. Pati galaw at pananamit niya, minomonitor din ito. At kasama din ang financial control. Pinipilit si Sally na ibigay lahat ng sweldo niya kay Richard at kailangan pa niyang humingi ng pera para sa basic needs. Noong nagkaroon sila ng panandaliang hiwalayan noong 2009, pumayag lang si Richard makipagbalikan kung pipirma si Sally sa isang dokumento na nagbabawal sa kanya na istorbohin siya o makipag-usap sa strangers. Palagi niyang minamaliit ang itsura ni Sally. Pinapahiya siya sa harap ng iba dahil sa timbang niya. At sinasabing may amoy siya
para i-justify kung bakit iniiwasan niya ang physical intimacy. Maliban na lang kung kailan niya gusto. Ang araw na pinatay ni Sally Challen ang kanyang asawa noong August 14, 2010 ay resulta ng dekada ng abuso at isang bigong pagtatangka na magkaayos muli. Nag-drive si Sally mula sa bahay niya papunta sa dating marital house nila sa Claygate, Surrey. Dala ang isang martilyo sa loob ng handbag niya. Hiwalay na sila noon pero pinag-uusapan pa rin ang posibilidad na magkabalikan sa ilalim ng mahigpit na kondisyon ni Richard. Habang nasa bahay, pinapunta ni Richard si Sally sa ulan para bumili ng lunch niya. Habang wala siya, naghinala si Sally na tumatawag si Richard sa ibang babae mula sa isang dating agency. Pagbalik niya, tinanong niya si Richard kung gusto pa ba nitong makasama siya. Sinagot siya nito ng "Don't question me", na ayon kay Sally ay naging trigger niya. Habang nakaupo si Richard sa kitchen table at kumakain, hinampas siya ni Sally ng martilyo sa ulo nang hindi bababa sa 20 times. Pagkatapos, tinakpan niya ang katawan nito ng mga lumang kortina at naglagay ng handwritten note na may nakasulat na "I love you, Sally". Kinabukasan, nag-drive si Sally ng 70 miles papunta sa Beachhead Cliffs sa East Essex. Balak tapusin ang sarili niyang buhay. 3 oras siyang nanatili sa gilid ng bangin bago siya napigilan ng isang chaplain at mga police negotiators. Habang nasa bangin, inamin niya sa mga chaplain na pinatay niya ang kanyang asawa. Ayon sa report, sinabi niya pa, "If I can't have him, no one can." Isang statement na ginamit ng prosekusyon para ipakita na selos ang motibo, hindi reaksyon sa abuso. Noong 2011, si Sally Challen ay nahatulan ng murder at sinentensyahan ng life imprisonment na may minimum term na 22 years na kalaunan ay ibinaba sa 18. Ang conviction na ito ay malaking epekto ng kakulangan ng legal recognition para sa non-physical abuse noong panahong iyon. Sa ngayon, si Sally Challen ay nakalaya na sa kulungan at isa na ngayong malayang babae. Una siyang pinalaya on bail noong April 2019 matapos ma-squash ang kanyang murder conviction. Matapos ang kanyang legal battle noong June 7, 2019, nang siya ay sentensyahan ng 9 na taon at 4 na buwan para sa manslaughter, isang term na natapos na niya habang nagsisilbi pa ng kanyang original na sentensya. Simula ng makalaya, nag-focus si Sally sa muling pakikipag-connect sa kanyang mga anak at pag-adjust sa buhay na malaya mula sa abusive marriage at sa prison system. Noong 2020, nagdesisyon ang High Court na maaari niyang manahin ang £1 million na estate ng kanyang asawa. Matapos niyang ma-challenge ang forfeiture rule na karaniwang nagbabawal sa mga killer na makinabang dahil sa kanilang krimen. Siya at ang kanyang anak na si David Challen ay naging kilalang advocates para sa mga biktima ng coercive
control at tumutulong na baguhin kung paano hinahandle ang domestic abuse sa UK courts. Na-feature ang kanyang kwento sa The Case of Sally Challen at naglabas si David ng libro tungkol sa kanilang pinagdaanan na pinabagatang The Unthinkable noong 2025. Hindi ito simpleng crime of passion. Ang kaso ni Sally Challen ay textbook example ng coercive control. Isang uri ng abuso na hindi laging may pasa sa katawan, pero unti-unting pinapatay ang pagkatao. Sa ganitong klaseng relasyon, ang abuso hindi biglaan. Paunti-unti siya. Araw-araw. Parang patak ng tubig na bumabasag ng bato. Si Richard Challen ay hindi lang nananakit. Kinokontrol niya rin ang reality ni Sally. Sinira niya ang self-worth niya. Pinagduda siya sa sarili niyang isip. Inalis ang freedom niya. Kinontrol ang pera niya at ginamit ang takot para manatili siya. Sa psychology, ito ang tinatawag na loss of personhood. Dumadating sa punto na hindi mo nakilala kung sino ka. Lahat ng desisyon mo naka-base na lang sa takot, survival, at kung paano mo maiiwasan ang galit ng partner mo. Kapag umabot sa ganitong state, hindi ka na nagre-react bilang free person. Nagre-react ka bilang taong na-trap. Ang ganitong abuso, mas nakakatakot kaysa sa physical violence minsan. Kasi walang visible scars. Hindi pinaniniwalaan agad. At madalas, pati biktima dinideny sa sarili niya. Hanggang sa isang araw, sumabog. At doon na pumapasok ang irreversible decisions. Kaya, kung nakikita mo sarili mo sa ganitong sitwasyon, huwag mong i-romanticize, huwag mong i-minimize. Kilalanin ang patterns, yung control, manipulation, at fear. Mag-open sa taong mapagkakatiwalaan mo. Yung friend, best friends, family, or support groups. Seek professional help, like therapist, legal advice kung kailangan. At create distance kahit paunti-unti. Emotional man muna o physical. At ang pinaka-importante, huwag mong hintayin na umabot sa breaking point. Kasi kapag doon ka palang kikilos, minsan huli na. Kaya mga besties, lagi nyo tatandaan, hindi lahat ng kulungan may rehas. Yung iba, relasyon. At kapag hinayaan mong kontrolin ng takot ang buhay mo, unti-unti kang mawawala. Hanggang hindi mo nakilala ang sarili mo. Piliin mong umalis bago ka tuluyang mawala.